Pecha di peligro nga na naman. Gantong delay ang sahod ay nakakapang-init nga ng ulo. Hi, it's me, Yana, ang Disney Witch na inasign ni Maleficent dito sa Saikong. 2 days na ang delay ang pasahod ni Amo, kaya naman mangangalkal na naman ako ng barya. Mukhang wala na talaga akong karapatan mag-day off dahil bukod sa wala nang matitira sa sahod ay delay pa man din. Nakapending na naman ang mga bayarin, kaya naman interest and past due are waiving. At mukhang wala pa akong makakalkal dito sa wallet ko. At dahil mamaya ay may bisita na naman at sigurado na namang makakalimutan na namang ibigay. At kapag ka nga hindi pa nabigay mamaya ay imi-message ko na nga. Baka nga ako nakalimutan lang talaga. At dahil nga naman kailangan natin magbayad, ay ilalabas ko na nga ang aking mahiwagang secret na dapat sana ay secret nga muna. Pinag-iisipan ko nga mabuti kung gagalawin ko na nga ba dahil nga may pinaglalaanan ako. Hirap talaga kapag nadidelay ang sahod, ang daming napipending. At dahil nga din humina na ang aking mga benta ay hindi na rin ako nagkakaroon ng mga extra income. Doon nga ako madalas nakakakuha ng extra allowance, kaya naman hindi ako masyadong namomroblema sa mga bayarin. At eto na nga ang pinakatago-tago kong kayamanan. Huy, baka nga wala pang 20 ang laman. Ang tagal ko nga itong pinag-isipan kung bubuksan ko o hindi, pero ngayon talagang bubuksan na kita. Eto ang pinakamahirap na part ay yung pag-iipon, kasi hindi mo mamamalayan, nakakailanganin mo din agad. Yung tipong hindi pa nagtagal yung alkansya mo, talaga namang mabubuyak-yak na. Sorry naman na, kasi nga wala na talaga akong pera. At dahil pedya de peligro na nga ay kailangan na nga kitang buksan. Yung mga Shopee ko at mga Gcash ko ay nag-aabang na nga. Nakikiramdam nga ako kila Amo kung magbibigay na nga sila. Pero sa kasamaang palad ay hindi talaga nila maalala. Hindi naman sila nakakalimot magpasahod, minsan advance pa. Pero dahil siguro naka-on trouble si sir ay nakalimutan na ni ma'am na mag-withdraw. Medyo wala talaga siyang abot. Kaya naman imi-message na natin yan. Nahihiya nga ako mag-message, kaya lang wala na talaga akong choice. Hindi lang kinaya ng can opener ang alkansya ko, kaya naman ginamitan ko na ng kutsilyo. Abay, hindi social tong alkansya ko, ayaw ng can opener. Para lang ako nagbubukas ng dilatang ulam na walang label. Hulaan mo kung magkano to. Hindi ko na rin matandaan kung magkano na nga yung mga nahihulog ko dito. Kumbaga parehas na lang kami maso-surprise ng alkansya ko. Naniniwala na talaga ako sa kasabihan na kapag may sinuksok, may madudukot. Dahil nga napaka-lifesaver nga naman tong alkansya ko, at talaga namang siya ang magiging sagot sa lahat ng problema ko. At tuwang-tuwa nga ako dahil meron naman kahit papano. Hindi ko naman siya laging nahuhulagan, minsan-minsan lang kapag naaalala ko. Kaya sa mga kapwa ko OFW, magtabi din tayo ng kahit kaunti para nang sa ganun kapag nangailangan tayo, hindi na natin kailangang manistorbo ng ibang tao. Hindi mo na kailangang mangutang sa kaibigan mo, sa kakilala mo o sa kamag-anak mo para lang may pang-allowance ka. Tsaka wag din kayong maniniwala sa kasabihan kapag gipit sa Bombay kakapit. Pero may bago nga akong kasabihan, kapag gipit sa bangko tayo kakapit. Mamili ka na lang kung saan, kay Primo o kay Pablito. Ang dami mong choices. Kidding aside, mahirap talaga mag-ipon kapag ikaw nga ang breadwinner ng family ninyo. At kung may mga anak kang nasa kolehiyo ay talaga namang mapapakamot ka sa ulo. At kapag ka nga lahat ng mga expenses ninyo ay sa'yo nakaalalay, hindi mo talaga alam kung paano ka makakapag-ipon. Magpa 5 years na nga ako kila Amo ay talaga namang wala din akong ipon. Kaya ang hirap umuwi o mag for good sa Pinas, lalo na kapag wala ka talagang siguradong mapapasok ang trabaho. Sana muna ako uuwi kapag nanalo na ako ng loto. Siguradong magiging donya na ako. O siya, sige na. Hanggang dito na lang. Salamat sa inyo. Babu!